lahat ng binigyan nyo ng kahalagahan ang programa natin sa hapon ito. Gusto ko rin kayong pasalamani, una-una, sa lahat ng tulong at tiwala na binigay nyo kay Vilma mula Mayor ng Lipa hanggang maging Governor ng Lalawigan ng Batangas. Maraming salamat sa inyo. Pangalawa, maraming salamat muli sa inyo lahat, sa inyong liderato, sa pagtutulungan ninyo sa mga barangay ninyo para tulungan ang ating mga kapwa Batanggenyo. Maraming salamat. Maraming salamat din na dahil sa inyo, 21 years ago, ginawa niyo akong pinakabatang congressman sa edad na 28 anyos dahil sa inyong tiwala. At noong 2001, dahil na rin sa pamilya Batanggenyo, pinagkatiwalaan niyo ako, ginawa rin niyo akong pinakabatang senador sa edad na 37 years old. At lahat ng natutunan ko, hindi ko natutunan dahil ako'y pumunta ng Ateneo, LaSalle, UP o Harvard. Ang natutunan ko, lahat yung programang HEARTS at kung ano pa, ay dahil sa inyo, sa pakikipagkakatao ko, pag-iikot ko sa mga barangay, yung mga narinig ko mula galing sa inyo. At lahat ito ay dahil sa tiwala. Lahat tiwala ang pinag-uusapan natin dito. Pag may halalan, ito parang ang kampanyahan, maraming nandiligaw, ihingin ang tiwala ninyo. Tama ko ba? Ha? Ngayon, ang ating Pangulo na sinamahan natin noong 2010 na may 62% ng boto sa lalawigan ng Batangas. Ang nakuha boto ng Pangulo sa buong Pilipinas ay 42% lang. Dito sa Batangas, 62% ang ibinigay natin sa kanya noong 2010. Pinakamalaking abante sa buong Pilipinas. Dahil nagtitiwala tayo kay Pangulo. At nakita nyo sa loob ng 3 taon, yung mga programa, yung pag-umpisa ng pagbabago sa ating bansa na umpisahan na. Hindi madali, pero nakikita natin, it is bearing fruit already. Nag-uumpisa. At totoo, marami pang problema kailangan ayusin. Nandiyan ang patuloy ba rin ang kahirapan, napakalaki ng alwat ng mayaman sa mahirap, marami pa rin mababa ang sahod, marami pa rin ang walang trabaho. Pero dahil sa tumidadaan, lumalaki ang pondo ng pamalag na hindi na nanakaw para dumami ang pampublikong serbisyo at maging magkaroon ng oportunidad ang lahat ng Pilipino. Ang Pangulo ngayon ay nakikiusap sa ating lahat sa buong Pilipinas, lalo na sa mga Batanggenyo, na kung maaari, samahan po natin ang lahat ng kandidato ni Team Pinoy. Di ba? Kalahati na ang termino ng Pangulo. Magiging 3 taon na sa June 30. Mahalagang halalang ito dahil may 3 taon pa ang Pangulo. At napakahalaga para magalit niya yung kanyang pangarap para sa atin. Kailangan niya ng mga kakampi. Kailangan ng teamwork sa Senado. Marami sa inyo kandidato dito sa harap natin mga mayor, vice mayor, councilors. We campaign as a team. At kailangan manalo yung grupo para maituloy natin yung mga programa para sa lalawigan ng Batangas at para sa buong Pilipinas. Ganon din ang hinihingi ng ating Pangulo sa lahat natin mga Batanggenyo. Ang pakiusap, sama-samahan po natin ang lahat ng kandidato ng Liberal Party ng Team Pinoy. Pwede ho ba? Pwede ho ba makiusap sa inyo? At sa totoo lang, kung ako ang tatanungin ninyo dahil ako'y ginagawa ninyo boses ng Batanggenyo sa Senado, sino ang gusto ko'y Senate President? Batang-bata naglingkod sa kabinete ni Cory Aquino. DOJ Secretary, naging Executive Secretary, Labor Secretary, halos lahat na
ni Pangulo na tulungan ang lahat ng kandidato ng Team Pinoy. Balita na niya sa text message, at sabi niya, napakarami daw ng Batanggenyo na sumusuporta sa Team Pinoy. At ako'y naniniwala na ang Pangulo ngayon tuwan-tuwa sa lahat ng Batanggenyo. At alam ko rin niyo, ang pamilya Aquino, mahal na mahal ang Batangas. Ikinikwento kanina ni Bam Aquino, 1984, saksi ako noon. Ako'y 20 anyos pa lang. Siya, si Chris Aquino, nung namatay si Ninoy, ang lumang senador, nakita ko nagsasalita si Bam, si Chris, doon sa itoblado sa lipa. At pagkatapos din pupunta kami sa lipa. At pinapaliwanag ko kay Bam, doon nangyari yun sa sugat ng lipa. 7 years old pa lang siya. At noong mga panahon yun, pinagsamahan natin ang pamilya Aquino. Hanggang natanggal ang diktadura, tayo dito sa Batangas, lagi tayong nasa oposisyon, kung tutusin ninyo. Ngunit, pag ang Aquino ay Pangulo, lagi tayong nasa administrasyon. Di ho ba? Tama ho ba? Noong 1992, ako'y ginawa niyong anak. At habang ako'y tumatanda, para naging kapatid ninyo. Ngayon, 49 na ako. Ngunit, ako rin bilang ko sa totoo lang, may niwotso pa rin ang pakiramdam ko. At ngayon, parang ako'y tatay na rin dito sa lalawigan ng Batangas. Kung si Vilma, ang nanay ng lalawigan, na sa ilaw ng ating tahanan, ang inyong senador naman, ang haligi ng ating tahanan. Di ba? At kayo naman lahat ang katulong natin sa lahat ng programa dito sa ating lalawigan. Kung hindi dahil sa inyo, hindi magiging matagumpay ang lalawigan ng Batangas, hindi magiging matagumpay si Governor Vilma, at lalo walang-wala si Senador Recto. Kaya po, muli ako'y nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng suporta at tiwala. Yan ang pinakamahalaga dito sa usapan ito. Tiwala. At kung anumang boto at tiwala na ibinibigay nyo kay Vilma, sa akin, at sa Pangulong Pinoy, ibigay din po natin. Pwede yung pakiusap sa inyo sa lahat ng kandidato ng PPR. Pwede ba? Huli-huli na lang po. Huli-huli na lang. Dahil may pupunta pa ako ng liba. Huli-huli na lang po. Hindi po tayo makanalo ng napakalaking kabante kung tayo dito lang ang boboto. Palagay ko, 5,000 tayo, kanina siguro mas marami ng konti. Pero, ang Batangas, 1.3 million ang botante. Kailangan makarami tayo din eh. Para naman, sa pupuntahan nilang lugar, meron na silang nasa bulsa na alam nila ang Batangas sasama sa amin at ikikwento nila sa ibang lalawigan. Kaya ang pag-iusap ko sa inyo, hindi sapat na tayo lang ang boboto. Mamaya, pag naghiwalay tayo at umuwi tayo sa ating mga bayan, sa ating mga barangay, sa ating mga tahanan, kung meron tayo mga kaibigan sa barangay, kapitbahay, kamag-anak, ikampanya na natin ang buong slate ng Team Pinoy. Pwede ba? At huwag kayo magkakamali na iboboto si Senador Recto dahil ako hindi kandidato sa halalang ito. Baka maging invalido yung inyong balota. Kaya ako po binabanggit yan. Dahil naman kampanyahan na rin ngayon, and because I mean what I say, and I look forward to being with all of you during this campaign period, ako iikot naman sa bayan-bayan dito sa lalawigan ng Batangas, at miss na miss ko na rin kayong lahat at gusto ko kayo makita sa mga barangay ninyo at sa mga bayan ninyo. At sama-sama tayo ng kampanya, ibigay natin ang mensahe natin sa mga kababayan natin kung paano natin pakitin lalo
ang lalawigan ng Batangas at ang bansang Pilipinas. Sa uli natin pagkikita, maraming salamat sa inyong lahat. May God bless all of you. May God bless Batangas. And may God bless the Philippines. Maraming salamat po.